Ayan mga idol, nandito naman tayo sa bukid, no? Hanap naman tayo ng panibagong adventure. So nakapasyal tayo dito sa isang bukid kung saan yung mga pangkabuhayan ng mga taga rito ay ating pong titingnan. Kasi yung iba, so ayan mga idol, yung sa likuran ko naman, puro yan mga kakawan mga idol, no? So dito maraming kakao. Ang kakao ba dito kuya tinuig? Oo. Minsan buwanan ang ang harvest diyan. Minsan naman tagdalawang buwan siguro, depende sa sa hinog. So yun yung ginagawa namang tsokolate or tawag nito. Kasi masarap yan sa yung sa lugaw, nilalagay sa lugaw yung tsokolate. Ayun, nakadami oh. Yan. Puro yan mga kakawan sa likod ko mga idol. Oh, di ba? Masarap mamuhay sa bukid. Kasi sa bukid, marami kang pwedeng gawin para sa pang-araw-araw at saka yung sa ginagamit mo sa bahay. Try natin mga idol. So dito naman mga idol, ayan mga lods. So kung titingnan mo, napakasarap ng buhay dito sa bukid, presko ang hangin. Yung lamig naman talagang hindi mo mapipil doon sa baba, doon sa syudad. Dito kahit na simpleng pamumuhay lang, gaan yung pakiramdam. Kasi sa paligid mo, daming mga puno, daming mga pananim. So maaaliw ka talaga sa mga produkto kung ano yung kaya mong itanim. Kung makikita niyo yung puno ng kakao, napakababa lang. Saka ito yung mga mga kakao, mga lods. Ayan ang kakao, no? Napaka liit pa. Saka ito mga idol, yan, ito yung kakao, no? So napaka niya, napaka healthy ng puno niya. Ayan yung mga bulaklak ng kakao. So ayan mga idol, di ba? Mag-antay ka na lang ng ilang buwan, ha-harvest ka na naman. So ayan mga idol, kung titingnan natin yung mga kakao, no, napakadaming kakao dito sa likod ko. Ayan yung kakao. Ayan mga idol. Ayan. Hanggang dyan. Kakao yan mga idol. So mga ilang buwan lang yan, wala na. Masarap yan gawing tsokolate. At saka panghalo natin sa lugaw. Yung tinatawag na champurado. So iba talaga idol pagka meron kang ganitong pananim. Ayan puro kakawan yan mga idol. Napakadaming kakawan. Hanggang doon sa dulo yan, kakawan. Ngayon hindi pa gaano madami yung bunga. So kasi kalalabas lang ng mga talbos nung nung kakao. So kung kaya't bibihira ka lang muna makakakita ngayon ng bunga. So hanap pa tayo ng ibang bunga ng kakao mga idol. Tara, tingnan natin. So ayan mga idol, kung makikita niyo yung kakao, yun, nagumpisa na siya na magbigay ng mga bulaklak. So ayan, diba? Kadaming bunga. Ay, daming bunga, daming bulaklak. Ganyan talaga. Kadaming bulaklak mga idol. Haba ng sanga niya. Yan. Biruin mo yung sanga niya, kadaming bulaklak sa sanga. So hanggang doon pa yun sa kabila. Ayan pa. Daming bulaklak. So maganda siya magbigay ng ng bunga. Siguro ka-harvest lang ito mga idol. Ayan, puro yan mga kakawan sa likod ko. So ayan, estimate ko dito nasa mahigit 500 o mga 1,000 na puno ito, mahigit, or 2,000. Kasi hanggang dulo niyan, hanggang doon sa dulo. Yan, hanggat sa makayang matanaw ng ng ano ba yan,
Yun. Hanggang doon yan, doon sa dulo yan, hanggang doon. So, madaming kakao. Sarap ng kakao talaga to the max. Love na love ko yung kakao, lalo na yung tsokolate. So ayan mga idol, yun yung mga puno ng mangga. Ayun si tatay, kumuha ng ano, yung dahon ng saging. Nagit si tatay. So ayan yung mga puno ng saging. Ayan yung mga mangga. So ayan mga lods. So ayan mga idol, kung titingnan mo, napakadaming kakao dito sa aking likuran, bandang likuran. So ayan mga lods, ito ang kinabubuhay dito sa bukid. Ito yung mga produkto namin dito. So kung kaya't napakasarap mamuhay dito sa bukid. So kung ako papipiliin mga idol, mas magandang manirahan sa bukid kasi marami kang pwedeng gawin. Magtanim at nang sa ganun pagdating ng araw, meron kang aanihin. Di ba mga lods? Di ba? So klaseng prutas na makikita mo dito mga lods, kagaya ng rambutan. Meron tayong mga langka, papaya, saging, melon, meron tayong mga suha, at kung iba-iba pa, meron mga labana, durian, mga ganun. So kahit pa paano, hindi ka magagutom dito. Pag may makita kang hinog, pitas-pitas ka agad. At saka lamang siya na yan ng lods. So, iba talaga ang buhay sa bukid. 100% perfect. Siya mga idol, meron tayong nakita na isang klase na ito po yung tawagin namin dito ay kulok. Ayan mga idol. Kaya abutin kahit bata. Masarap ito pagka tama na siya sa gulang. Ilaga mo, tapos lagyan mo ng ginataan. Gawin mong ginataan. Napakasarap ito mga idol. So ayan pa. Napakadaming bunga. So ayan. So ayan pa mga idol. Ayan napakababa lang niya. Kayang abutin ng, diba? Yan, kulok kung tawagin dito sa amin. Kaya dito sa bukid, madami kang makikita ng ganitong klaseng mga kakanin. So ayan mga idol, yung taniman ng maisan. So katatapos na mag-harvest niyan mga idol. So makita nyo, katatapos lang mag-harvest. So ayan mga idol, dami pang bunga ng ating kung tawagin natin ay kulok. So ayan, dami niyang bunga mga idol. Diba? Yan So napakasarap niyan gawing kakanin. So ayan mga idol, mayroon naman tayo dito ng papaya. So napakasarap ng papaya, gawang ito ay native mga idol. Masarap to sa sa tinulang manak. Saka meron din tayong malunggay. Ayan, daming malunggay, sariwang-sariwa yung ating malunggay. Saka yung ating papaya, napakasarap. Gisa mo lang yan mga idol. Sapat na. Di ba? Okay dito sa bukid. Sarap ng buhay ito sa bukid mga lods. Kaya papipiliin. Mas gugustuhin kong tumira sa bukid. Kasi yung mga huni ng ibon, mga ganyan simpleng buhay. Di ba? So ayan mga idol, yung isang puno ng kakao. Ayan mga idol, kadaming bunga. Ito yung isa, nahulog sayang. Ito napakasarap pagka binibiyak. Tapos pagkahinog na, ibibilad mo lang. Pagkabilad, yun, babalatan mo lang yung buto niya. Pwede mo na gawing, kung tawagin sa amin dito, yung sikwate. Ang sikwate ka, yung napakaganda. So, sa merienda, magagamit mo ito sa lugaw, yung ginawa natin champurado. Ayan mga idol, ito sa bukid kasi madali lang kami makagawa ng mga kakanin kasi mayroon tayong mga pananim. So ayan mga lods, pakita ko sa inyo. Ayan napakadami niyang bunga hanggang doon sa ibabaw. Napakadami niya. So kung mayroon kang tinanim mga idol, mayroon ka talagang anihin. Kasi yun ang kasabihan ng mga nakakatanda, pag may tinanim, may anihin. So yun ang pinakamaganda sa buhay dito sa bukid. Kasi hindi ka maghihirap pagka masipag ka lang.
masipag ka lang din manghingi ka, huwag kang kukuha ng hindi ka nagpapaalam. Kagaya no tiningnan nandito sa kabila, yung kulo. Pag maraming yon pwede nang kainin, so manghingi ka, hindi naman madamot yung mga tao dito sa bukid. Super generous yung mga tao dito. So walang magugutom dito sa bukid. Kung ikay mahiyain, talagang wala tayong magagawa. Kagaya nung papaya doon sa kabila, di ba? Tsaka yung malunggay. Marunong ka lang manghingi, di wala kang problema, makakakain ka na, meron ka ng ulam. So ganun lang kasimple ang buhay dito sa bukid, mga idol. So yun mga lods, meron naman tayong nakitang bayabas, napakabango. Ayan yung nasa likod ko. Ayan, bayabas. Kadami. So ito yung napakasarap na prutas, mga idol. Saka masarap to sa sinigang. Sinigang sa bayabas, di ba? Na may miso. So ayun nga mga lods, meron tayong nakita kaninang bayabas. Ito yun. Ayan, oh. Ayan yung bayabas. Napakalaki. Ito yung natanggal. Pero itong isang klase na bayabas, mga idol, ito, ito siya, tapol kung tawagin sa amin. Kulay, maroon. Kakaiba siya na bayabas. So, di ba? Ganito ang kulay niya. Di ba? Ganyan. Ganyan, ayan. Iba ang kulay niya. So, ayan. So, ito naman sa bandang likuran ko. Ito naman ay suha. Ayan, suha. Suha siya, mga idol. Suha. Ayan. Napakadaming suha dito. Ayan, suha. Yan, daming suha. Yung mga suha, maliliit pa lang. Pero, madami siyang bunga. Daming bunga, mga idol. So, punta tayo dito sa loob. Ang daming bunga ng suha. So, simple lang ang buhay sa bukid. Pero, napakaganda. Nakagaya nito. Ayan, Charan! Sarap. Pagka nahinugtula. Pag pwede na pitasin. Di ba? Yung mga ganito mga pagkain. Hindi ka magugutom sa bukid. Kasi iba sa bukid. Masipag ka lang. Yun. Maghanap ka ng pagkain mo. Madali ka lang makakain. Pero pag hindi ka masinop sa paghahanap ng pagkain, ala tayong magagawa dyan. Gutom abutin natin. Di ba? So yun, may mga mangga din. Bira lang bunga ng mangga. Kasi Yung iba naman maraming bunga. Ito konti lang. So ayan. Dami. So ayan, mga idol. Ito yung kuha natin. Di ba? So yun, mga idol, daming bunga nung nasa likuran natin ng mga mangga. So ang sarap ng buhay dito sa bukid. Ayan yung mga mangga sa likuran natin. Napakadaming bunga. Tsaka ito, ang bango. So ayan, mga idol, yung mga bunga ng mangga. Yan ay mangga Cebu kung tawagin dito sa amin. Then meron tayong bayabas. Nakuha natin yung bayabas na tapol. So napakadami ng bunga ng mangga niya, mga idol. So ayun. So napakaganda tingnan. So ayan, mga lods. So dito sa bukid, pag masipag ka, mga idol, ayan yung mga mangga. Maraming produkto na makikita. So yun lang, mga idol. Siglo muna tayo, masyadong mainit. So ayan. Ang init. Pero pupunta ka lang dito sa malilim. So ayan, mga lods. Muna tayo dito sa lilim, gawa ng sobrang init. Tingnan natin yung isang paborito kong bulaklak. Ito yung bulaklak na ito, yung napaka-paborito ng aking namayapa na grandma. So ayan siya, mga idol, yung aking sinasabing bulaklak. Yan po, ito agin sa amin ay santan. Diba? Napakaganda. Ang ganda ng santan. So tingnan natin siya. Ayan. Santan, mga idol, napakaganda. Ito yung mga sinaunang bulaklak na kahit kailan ay hindi nalalaos. Lalong-lalo na ganitong klaseng santan, mga idol. Napakaganda. So ayan, ganda ng bulaklak ng santan. Di ba? Napakagandang tingnan. So ayan, mga idol, napakaganda rin ng bulaklak na ito. Kung tawagin sa amin ito ay gumamila. Napakadaming bulaklak niya sa likod ko. Hindi ito yung isa, mga lods. Napakaganda niya, di ba? Gumamila. So ganyan kagaganda ng mga bulaklak dito sa bukid. So iba talaga pag nasa bukid ka.
So yun mga idol, gomamela, one of my favorite flower. Yeah. Then kanina mga idol, may dumaan na sasakyan, siguro nagkakot ng mga produkto yun lubi. Isa ito sa nahulog. So nakalibre tayo ng isang panggata. Pag may gulay tayo, malunggay at yung papaya, wala na. So yummy na yung ating ulam. Nung araw mga idol, yung nag-aaral pa ako sa elementary, yung mga bag ngayon napakaganda, napakagara, mamahalin. Pero nung kami nag-aaral sa nung panahon, ito lang yung bag ko, pinaka-bag ko, lagayan ko ng mga notebook at saka ballpen, papel. Kung matatandaan yung mga idol nung araw, nung nag-aaral pa kayo or ako, yung gamit natin na bag ganito, kung tawagin sa ito, net bag. Minsan ginagawa ito pa sa paglabas sa pantalon. O, di ba? Minsan ito yung pinapanghuli namin ng isda sa sapa. So, sino nakaka-relate diyan? Saka ito yung ginagamit na pamalingki namin nung araw. Wala kaming plastic nung araw, ganito kung tawagan namin net bag. So, yan, may hawakan siya para din siya napakaganda. So, yan po ang net bag. So, ayan yung prutas na nakuha natin. So, ayan flex ko lang po sa inyo. Ayan. So ibang panahon noon, ibang panahon natin ngayon. Yun lang. Nung araw, pagka recess na namin, inaambagan ko yung Nutriban. Kasi yung Nutriban napakasarap. Yung Nutriban nung araw na abutan ko siguro nasa 25 cents o 50 cents lang yung yung Nutriban nung araw. So iba talaga yung kapanahonan noon sa ngayon. Kasi sa ngayon, yung mga bag ng mga nag-aaral, lalong-lalo na yung mga digulong. Sa amin hindi digulong nung araw. Ganito. Pag naulan, basa lahat. So kailangan mag-ingat pagka naulan kasi yung bag mo ganito mababasa. Diba? Ingat-ingat kasi yung bag natin tagusan yung yung hangin at saka yung tubig. So kaya tiis-tiis. So yung mga nakadanas ng ganito, yun, nakaka-relate sila na ganito yung bag nila nung araw. Kasi si Tatay Vlog nyo, hindi naman lumaki sa mayaman na pamilya. Simple lang kami pero masaya kami. Kaya yung mga ganitong bagay, dinaanan namin to, naranasan namin to. So yun lang mga idol. Thank you.